Noong nakaraan lamang po sa Boses ng Bayan ng OCTA, lumalabas po na ang Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. ay tinagurian o binanggit na highest rated among the top 4 officials in a nationwide survey. Magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan. Bagsak na bagsak ang satisfaction rating ni President Bongbong Marcos Jr. Lalong dumami ang hindi nasisiyahan sa kanyang pagganap ng kanyang tungkulin bilang presidente ng ating bansa. Sumadsa dito ng negative 15%. Bakit kaya? Ano sa inyong palagay ang dahilan kung bakit hindi nasisiyahan ang ating mga kababayan sa kanyang performance? Bakit hindi ba tumatalab ang image building na ginagawa ni Yusek Claire Castro? Wala bang epekto ang ginagawang press conference ni Auntie Claire para bumango naman ang imahe ng ating Pangulo? At nang tinanong si Yusek Claire Castro tungkol sa pagbagsak ng satisfaction rating ni President Bongbong Marcos Jr., hindi raw ito totoo na sumasalamin sa pagganap ng tungkulin ng ating Pangulo. Yusek, the president's net satisfaction rating dropped to an all-time low of minus 15% based on the SWS survey of March 2026. Is the president bothered at all by these numbers? Marami pong mga survey firms naglalabas ng kanilang mga resulta. Iba't ibang mga respondents ang kanilang nakakapanayam. Noong nakaraan lamang po sa Boses ng Bayan ng OCTA, lumalabas po na ang Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. ay tinagurian o binanggit na highest rated among the top 4 officials in a nationwide survey. Yan ang paliwanag ni Yusek Castro. Sinabi niya na maaring ang mga tinanong na respondents sa SWS survey ay magkaiba sa mga tinanong ng mga respondents na ginagawa naman ng ibang survey companies tulad ng Okta Research. Sa ginawang survey ng Okta Research, lumabas na mataas ang trust rating ni PBBM, 54%. At kung bumaba man ang satisfaction rating ng Pangulo, ayon naman kay Yusek Claire Castro, wala raw epekto ito kay President Marcos Jr. Tuloy-tuloy lang daw ang trabaho ng presidente kahit bumaba, kahit na tumaas pa ang kanyang satisfaction at performance rating. At tupagin lang daw niya ang pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Hindi raw ito makakapekto sa patuloy na magtratrabaho ng ating presidente. So kung may mga pagkakaiba man sila sa mga numero, pagkakaiba-iba ng mga survey firms, naniniwala po tayo at ang administrasyon na ito na patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho, pagbibigay ng ayuda at tulong sa ating mga mamamayan. Hindi po tumitigil ang Pangulo na maibsan ang anumang hirap na dinadanas ng ating mga mamamayan, especially dulot ng krisis sa Middle East. Anumang numero yan, tumaas, bumaba, patuloy ang Pangulo sa pagtatrabaho at pagbibigay ng good governance. Dahil sa pinakabagong survey na isinagawa ng social weather stations tungkol sa satisfaction rating ni PBBM, lumabas na lalong bumagsak ang kanyang marka o grado. Mas mabuti pa noong November 2025, ang kanyang satisfaction rating ay negative 3%. Pero ngayon itong first quarter ng 2026, yung negative 3% lalo pang bumagsak. Naging negative 15% ang kanyang satisfaction rating. Mga kaibigan, nangangahulugan na lalong dumami ang hindi nasisiyahan sa kanyang performance kung ikumpara natin ito sa nakaraang resulta ng survey noong 2025. Dahil negative 3% lamang noon ang hindi nasisiyahan, sa bagong survey 15%, negative 15%. Ang hindi nasisiyahan.
Lumabas din sa SWS survey na sa Balance Luzon lamang nagkaroon ng positive performance ang ating Pangulo. Nakakuha siya ng positive 2%, habang sa Visayas, 4 ang kanyang rating na negative 15. Metro Manila, bad ang kanyang rating dahil negative 31% ang kanyang satisfaction rating. Ganon din, bad ang rating niya sa Mindanao dahil negative 40% ang kanyang satisfaction rating. Dahil dito, lumabas na sa lahat ng area, bagsak sa satisfaction rating ang Pangulo. Ganon din ang mga kabataan na ang edad ay 25 to 34 years old. Mga young adults, hindi rin sila nasisiyahan sa performance ng ating Pangulo. Ito yung grupong pinakamalaki ang bagsak dahil mula negative 17% noon, ngayon negative 40%. Bumagsak din ang rating ng Pangulo sa Metro Manila, negative 31%. Kaya kung kayo naman ang tatanungin, kayo ba ay nasisiyahan o hindi nasisiyahan sa performance ng ating Pangulo? Please leave your comments below. Maraming salamat sa inyong panonood and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.